Magandang umaga po muli sa bawat isa at marami po sa atin ang mga may karamdaman at kaya ito isang bagay na panalangin natin na po. Tayo ay nandito na sa ating pinakahuling bahagi ng ating tinitingnang sulat ni Pedro at makikita natin na kadalasan sa mga sulat na nakikita natin, meron tayong mga yung ending part, no? At itong ating tinitingnan. Maraming mga pwedeng cordially or sincerely yours ang mga sinusulat natin o yung lovingly yours ang mga sinusulat natin ganyan sa pagsasara ng isang liham. Pero sa ating umaga, ititingnan natin ang isang pagsasara ng liham na ginawa ni Pedro upang makita natin ang kabuuan o pinaka-summary nitong sulat na tinitingnan natin ng mga nakaraang mga ilang buwan at tayo ay naririto na sa kaduluduluhan. Totoo naman na ang lahat ng bagay ay merong katapusan. Maging ang buhay ay merong tinitingnan tayong hangganan sa mga bagay-bagay at sa katapusang ito, ano yung napakalagang mensahe na dapat nating tingnan. Tayo po ay muling tingnan natin ang ating pinakahuling talata o na part ng ating tinitingnan sulat ni Pedro sa unang Pedro chapter 5 verses 12 to 14. At ganito ang pagkakasabi ng mga talatang ito. Sa pamagitan ni Silvano na itinuturing kong tapat nating kapatid ay sinusulatan ko kayo ng maikli upang pasiglahin kayo at magpatotoo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos. Manindigan kayo rito. Binabati kayo ng babaeng nasa Babylonia na kasama ninyong hinirang at ni Marcos na aking anak. Magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Kapayapaan nawa ang sumainyo lahat na kay Kristo. Tayo po'y manalangin. Panginoon, kami nagpapasalamat sa muli ay may pagkakataong kaming mulog sa iyong trono ng biyaya at awa sa umagang ito at magbulay-bulay, Panginoon, ang iyong salita. Samahan po kami, Panginoon, sa mga oras na ito. Hiling namin, Panginoon, ang banal na Espiritu ang siyang manguna sa amin sa pagbulay-bulay ng mga salitang ito ni Pedro. At ano ito'y para sa amin. Tulungan mo kami, Panginoon. Dalangin din namin maging malinaw ang reception sa kanilang mga tahanan ng pamamahayag namin ngayong umaga. Samahan mo po kami, Panginoon, at gawad namin, Panginoon. Ngiling namin ang iyong kagalingan, ang igawad sa aming mga kapatid at iyong ipag-ingatan din ang mga kapatid namin sa masamang panahon ngayon. Salamat, Panginoon. Ito pong aming dalangin sa matamis sa pangalan ni Jesus. Amen. Pabigita natin ng mga nakaraang linggo, no, ang ating pag-aaral ay binigyang pansin ni Pedro ang mga elder ng iglesia. Ano ang kanilang tungkulin, ano ang kanilang dapat gawin. Hindi lamang yon, ay binigyan niya ding pansin ang mga bata sa iglesia, yung mga youth, mga kabataan, na ang kanilang panawagan ay pasakop. At hindi lamang yon, dalawang mga bahagi na ito ng mga kongregasyon ang binigyang pansin, pinapaalalahan din tayo ang isang puwersa na siyang wag nating kaliligtaan, ang pagkilos ng diablo na siyang sumisira ng mga relasyon at gawain para sa Panginoon. At ang iyong sabi, ang diablo, ang iyong kaaway ay tulad ng leong gumagala at umuungal, naghahanap ng mga malalapa. At ito ang sinabi sa atin dito ay labanan niyo siya, maging matatag sa inyong pananampalataya. At sa gayong hirap ay nararanasan din ng mga kapatid ng buong sanlibutan. Ito yung ating mga tiningnan ng mga nakaraang linggo. At sa
pakatapos nito ay binigyan niya na nawa ang kapangyarihan magpakailanman, sumakanya nawa ang kapangyarihan magpakailanman. Amen. At itong bahaging ating titingnan ay yung final greeting o yung pangwakas na pagbati ni Pedro. At dito makikita natin ang mga tao na mahalaga na kanyang binanggit dito. Kung paano naging totoo ang biyaya ng Diyos sa mga buhay ng mga taong naging bahagi ng pagsusulat ng sulat na ito ni Pedro. Isang bagay na makikita natin dito, ang dumadaloy na konsepto ng biyaya ng Diyos. Kaya sa umaga ito, ang isang mensahe na nais kong idalhin sa bawat isa sa atin na ang tunay na biyaya ng Diyos ang makapagtutulong sa atin para tayo manatili, maging matatag, maging manindigan sa Panginoon. The true grace of God can make you stand firm. The true grace of God is able to make you stand firm. At dito makita natin kung paano ipinakita ni Pedro, ang biyaya ng Diyos na nananalaytay sa kanyang buhay. Kung wala ang biyaya ng Diyos, hindi tayo makakatayo. Pag tayo ay dumadaan ng mga pagsubok, at itong sulat na ito, makikita natin na sinulat ito ni Pedro sa mga tao na dumadaan ng pagsubok sa panahon ni Nero. At ito ang pwedeng tendency ng mga tao ng mga mananampalataya noon na totoo ba itong pinananampalatayaan ko? Pwede silang magduda sapagkat ang kanilang buhay, instead na dumaan ng kaayusan o kapayapaan, dumaraan sila ng pagsubok at yun ay pwedeng magbigay ng pagdududa sa kanila. At ang biyaya ng Diyos ang siya makapagpapanatili sa atin. Sapagkat kung wala yun, wala rin tayo. Wala rin tayong kaligtasan. Tunay na ang biyaya ng Diyos. Kaya nga, ang tunay na biyaya, the true grace of God can make you stand. At dalawang bagay ang pwede nating tingnan dito sa mga talata ito tinitingnan natin. Ang mga buhay ni Silvano, ang mga buhay ng mga mananampalataya sa Babylonia, at ang buhay ni John Mark. At wag natin i-discredit din si Pedro, ang kanyang buhay. Na dito pinapakita sa atin kung paano ang biyaya ng Diyos ang nagpanatili sa kanya. Dalawang bagay ang pwede nating tingnan na siya magdudulot nitong tunay na biyaya sa atin upang tayo mapanatili. Una, ang pagiging katapatan o yung faithfulness, at ang pangalawa, ang ating responsibilidad. So, faithfulness and responsibility. Tingnan natin yung una, no? Makikita natin sa mga talatang ito, ang sinasabi ni Pedro dito, sa pamagitan ni Silvano na itinuturing kong tapat na kapatid, ay sinusulatan ko kayo na maikli ng pagpasiglahin kayo at magpatotoo na ito ang tunay na biyaya ng Diyos, manindigan kayo. Dito makikita natin ang ang katapatan ng Panginoon ay makikita natin sa exhortation, sa mga bagay na nagbibigay sa atin, nagpapasigla ng mga mensahe, at yung tinatawag nating testimony, yung declaration, yung mga kapayahan, yung mga patotoo ng mga mananampalataya. Ang pinaka-object ng sulat na ito ay ma-assure yung mga mananampalataya na bagamat sila ay nagkawatak-watak dahil sa persecution, dahil sa kanilang pananampalataya, ay sila ay magkaroon ng katatagan na ang kanilang pananampalataya ay tunay, at yun ay sa biyaya ng tunay na biyaya ng Diyos. Na maaring because of persecution, pwede silang matempt o pwede silang matukso na magduda sa kanilang pananampalataya.
tunay ba itong aking pinanampalatayanan? Tunay ba itong aking ini-embrace na Christianity? Sapagkat kadalasan, pag tayo dumadaan ng mga pagsubok, ang tendency natin ay mapag-isa o iwanan ang mga bagay-bagay o kalimutan ang mga bagay tungkol sa Diyos. At si Pedro ang nagbibigay ng assurance sa mga mananampalataya dito na ang kanilang pinanampalatayanan ay totoo at ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. They have found the Word of God and they should stand fast in it. At yun ay isang titingnan natin mamaya. Paano ba mapakikita natin ang pagdaloy ng totoong biyaya ng Diyos na nag-impact sa mga buhay na sinulatan dito ni Pedro? Si Silvano o si Silas, may kita natin na siya ay namuhay ng mga early Christian missionary at may kita natin na siya ay kasakasama ni Pedro, ni Pablo, noong mga unang mga yung kanilang unang ministeryo, no? So, may mga pagkakataon na may kita natin na maraming nag-respond sa ebanghelyo sa pamagitan niya sapagkat siya isang leader ng Jerusalem Church. Itong kanyang isinulat, ang unang Pedro na sinulat ni Pedro ay sinulat sa pamagitan ng dictation sapagkat si Silas o si Silvano sa ibang mga translation ay tinatawag nating amanuensis. Siya ang tagasulat. Kung kaya makikita natin ang pagkakaiba ng pagkakasulat ng unang Pedro sa pangalawang Pedro sapagkat ang unang Pedro ay medyo maganda ang pagkakasulat o medyo maayos ayon sa grammar ng Greek. Sapagkat si Silvano ay isang aral na tao. At siya din ang magdadala ng sulat na ito sa mga intended leader, sa mga intended na magbabasa, kung kaya ito ang nagpapakita sa kanya ng kanyang faithfulness sa ministeryo. At yun ay sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Dito makikita natin sa buhay ni Silvano ang biyaya ng Diyos para tayo mapagtatag at magpanatili sa ating katapatan. At itong example ni Silvano, nag-isang tapat, ito ay sa pamagitan ng biyaya ng Diyos. Sapagkat sa atin, makikita natin na napakahirap maging tapat sa gawain ng Diyos kung hindi sa pamagitan ng kanyang biyaya. Marami ang mga bagay na pwedeng magdala sa atin para iwan ang pananampalataya at ipursu ang ibang bagay. At ito ay isang bagay na makikita natin, ang biyaya ng Diyos ang nagpanatili sa Kanya na maging tapat sa ministeryo. Siya ay closely associated with Paul at isang katakata dito, paano naging bahagi si Silvano sa buhay ni Pedro. At yun ay isang di natin makita kung ano nangyari, no? Mula sa pagiging kasakasama ni Pablo ay naging kasama siya ni Pedro. Kadalasan pag sinabi nating Paul, Silas, and Timothy, yan ang usually na magkakasama, no? At dito makita natin na siya ay naging tagasulat ng sulat na ito na ating binabasa. Pagpapakita ng kanyang katapatan sa anumang sitwasyon, anumang tao na siya ay dalin ng Panginoon, ay nandun ang kanyang katapatan. Hindi siya namimili. Makita din natin dito na si Matthew Henry nagsasabi, isang commentator, no, na si Silvano ay maaring meron ding prejudice o merong pagtatangi ang ilang mga Hudyo sa kanya sapagkat siya ay isang siya ay namamahayag para sa mga hintil at maaring merong ibang pagtingin sa kanya ng mga Hudyo. Bagamat ganoon, ay nanatili pa rin siya.
Ano mga pwede nating tingnan dito para sa ating buhay? Isang bagay na pwede nating sabihin o pwede nating tingnan na ang Panginoon hindi na ginagaranti na ang isang mananampalataya ay hindi magsasuffer. God never guarantees that His servant will not suffer. Kung kaya nga si Pedro ay nagsulat ng isang sulat para ipakita sa atin na bagamat tayo ay dumaan sa ganong mga pagsubok, ay inahanda tayo ng Panginoon na harapin natin yon sa biyaya ng Panginoon. Hindi ibig sabihin na tayo maging Kristiyano ay wala na tayong pagdadaan ng mga suffering. Ito ay isang paraan para pagtibayin natin ang ating pagtitiwala sa Panginoon na ang Diyos sa pamagitan ng kanyang biyaya ay maaari tayong patatagin. Isang bagay din na pwede nating tingnan sa buhay ni Silvano na ang ating pagsunod sa Diyos, our obedience will God will often mean giving up mga bagay that makes us secure. May mga pagkakataon na mga parte sa ating buhay na ito yung bagay na security natin. Mga pinangahawakan natin na ito yung magbibigay sa atin ng kasiguruhan. Maraming mga bagay yon. Hindi natin isa-isahin na. Pero ang tanging security na pwede nating tingnan ay ang Panginoon, ang kanyang salita, at ito yung mga biyaya ng Diyos sa atin na pwede nating panghawakan. God's grace is true even we experience prejudice, and He will make us faithful. God's grace is true in our ministry, even in our times of doubt and persecution. Kaya sa buhay ni Silvano, makikita natin dito ang biyaya ng Diyos na nagpatatag sa kanya. At isang eksena din na makita natin sa buhay ni Pedro at ni Paul, ay ni Paul at ni Silas, nung ang Panginoon ay naging totoo sila sa kanila nung sila ay nakulong sa Philippi. Sa buhay natin, maraming mga sitwasyon na makikita natin ang Diyos ay totoo na pwede nating panghawakan. At ito ang magbigay sa atin ng kalakasan that God is faithful kung anumang ministeryong ipinagkatiwala sa atin. Ang pinaka dapat nating tingnan, hindi yung tayo nagsimula, kung saan tayo nagtapos. Naging tapat ba tayo in the end? At ito isang bagay na makikita natin, ang Diyos, kung tunay ang biyaya ng Diyos na ating tinitingnan, siya magpapanatili sa atin anuman ang mga sitwasyon pinagdadaanan natin. Because God is faithful, because His grace is true, and that will make you stand firm. Palawa makikita natin dito na binigyang pansin ni Pedro ay ang mga mananampalataya sa Babylonia. Kung makikita natin, ang Babylon na binabagay dito, ang sabi niya, she who is at Babylon, who is chosen. Pwedeng ang mga pagpapahulugan nito ay pwedeng yung mga brotherhood sa Roma. Sapagkat ang church ay usually sa Greek ay ang kanyang ay feminine. Or pwedeng ito ay yung asawa ni Pedro. Or isang prominent lady na public, ganun ang pagkakahulugan. Ito yung mga sinasabi ng mga commentator. Pero ang makikita natin dito
na ito'y sinulat ni Pedro, itong sulat niya at the time of persecution of Nero, at naggamit siya ng mga words para hindi malocate yung mga tunay na mga namamampalataya nung time na yon. Kaya ang ginamit niya ay ang salitang Babylon, na ang pinapakahulugan niya dito ay ang Roma. Kung makikita natin sa Biblia, ang Babylon in old times, so sa Old Testament, kadalasan ito ay, ang reference ito ay yung center of earthly power that is opposed to God. At yun ang kalagayan ng Roma at that time. At Peter's day, Rome is like that. Sa Old Testament, makikita natin ang background ng Babylon. Ini-remind sa atin that believers, through they are exiles, they are elect exiles who will receive the promised inheritance. Yun yung ating makikita ng pagkagagamit ng Babylon sa Old Testament. Ang mga Hudyo, ang mga pinili, ang mga Israelita ay napunta sa Babylonia at sila ay doon tinatawag nating mga dayuhan, pero meron sa kanilang nakahandang reward, the promise of inheritance. Sa ganong kalagayan, ganito na kalagayan ng mga mananampalataya na persecuted at that time, na nasa Roma. Ano sinasabi sa atin ito? Itong pagbati ni Pedro sa mga mananampalataya doon sa Babylonia, ang pwedeng kalagayan ng mga mananampalataya doon ay magkaroon ng pagdududa sa kanilang pananampalataya. Totoo ba itong pinapanampalatayanan ko? Bakit kami dumaraan ng pagsusubok, pagdadaan ng paghihirap? Sapagkat nung kapanahunan na yon, si Nero, itong mga ginawa niyang mga lampara. Ang mga Kristiyano noon, at sinunog niya ang mga kabahayan doon para lang siya magtayo ng kanyang mga building. Sinunog niya ang mga lugar doon to the point na naghanap siya ngayon na masisisi doon sa kanyang ginawa. At yun ay nilagay niya sa mga mananampalataya. Yan ang kalagayan noon ng mga mananampalataya noon. Kaya sila nagkaroon ng pagdududa ng kanilang pananampalataya. At itong isang panawagan ni Pedro to stand firm, sapagkat ang tunay na biyaya ng Diyos ay makapaggagawa sa iyo na tumayo, manindigan, to stand firm. Yan isang bagay na makikita natin dito. Even though na makikita natin na sila ay nandoon sa Roma, pinapahirapan, ay isang bagay na makikita natin sa biyaya ng Diyos na mapanatili sila. That they can stand firm. At yun ang laman ng First Peter. Sa haba ng tiningnan natin dito, binigyan niya ng kalakasan ng mga mananampalataya ito na dumara ng pagsubok, na ito'y lilipas din. Hindi yan ang pinakasukdulan, sapagkat ang makikita natin, we are looking for Christ na siyang magbibigay sa atin ng kapahingahan. Sa mga mananampalataya na nandun sa Roma, sa Babylonia, ang katapatan ng Diyos ay makikita natin na sa ating mga agam-agam, sa ating mga pagdududa, nakikita natin ang kanyang biyaya ay sapat upang tayo mapanatili.
Maging din sa mga buhay natin, marami tayong mga agam-agam. May mga pagkakataon na maaring nagko-question tayo ng ating pananampalataya kung tunay ba ito. Magko-question tayo sapagkat lalo na pag in-entertain natin ang mga sinasabi ng diablo sa atin na siyang mag-sway sa atin para magkaroon ng doubt sa Panginoon. Tandaan natin ang biyaya ng Diyos ang sapat, ang kanyang salita ay sapat. At isang bagay na may kita natin dito, ang sinasabi ni Pablo, na yung mga tao doon ay binabati sila ng mga babaeng nasa Babylonia. Na hindi lang tayo mag-isang tumatayo sa atin, may isang tao na nananalangin para sa atin at yun ang dapat din nating ginagawa. Mga tao na dinadala sa atin para ipanalangin ang kanilang kalagayan. Mga tao na pinapaalala sa atin ng Panginoon na maaring at that time may mga bini-experience silang problema or sakuna o mga point of decision, and God is giving us those people to be prayed for. May mga pagkakataon nga na magigising ka ng mga madaling araw, may papaalala sa iyong mga tao ang Panginoon para ipanalangin. And true enough, may kita mo na at that time na pinanalangin mo sila ay meron silang problemang dinadaanan. Ito isang bagay na pwede nating tingnan na kailangan natin ang panalangin ng bawat isa. Sapagkat ito'y isang biyaya din ng Panginoon para sa atin at para sa ibang mga kapatiran. Ganap ang kanyang biyaya. Ito'y hindi natin matatawaran. Pangatlong makikita natin kung saan ang katapatan ng Diyos ay ang kanyang binanggit ditong si John Mark. Si Mark, siya ang nagsulat ng nung Mark mismo, no, yung actually ang Book of Mark ay parang si Pedro din nagsulat sapagkat siya ang tumulong, no, kay John Mark nung sinusulat ito. Ano ba ang buhay ni John Mark? Nung si si Pablo at si Barnabas ay nasa kanilang first missionary journey, kasama niya dito si John Mark. Actually, nagtalo si Pedro at si Barnabas para lang kay John Mark, no? Makita natin siguro, ang makikita nating mistake dito ay si John Mark ay bata pa noon at hindi niya pa nakikita yung kahalagahan ng mga ministeryo, yung usefulness of that. And he left Paul and Barnabas, and may kita natin na ito yung nangyari sa kanya. At hindi nabanggit sa atin kung anong reason kung bakit sila nag-part ways, no? So isang bagay na may kita natin sa buhay ni John Mark, na may mga pagkakataon na tayo nagkakamali din in the past. And with that mistakes na pinagdadaanan natin, tapat ang Diyos na i-restore sa atin, i-restore tayo muli sa ministeryo. Si Pedro, ang may kita natin dito, ang anak-anakan niya ay si John Mark. Kung si Pablo, ang kanyang anak sa pananampalataya si Timothy, si Pedro, ang kanyang anak-anakan o ang kanyang anak sa pananampalataya ay si John Mark. Walang pinagkaiba ang buhay ni John Mark kay Pedro. Binanggit natin ang buhay ni Pedro, marami siyang mga kapalpakan na hindi kaaya-aya sa Panginoon and yet ni-restore siya ng Panginoon. The same way, si John Mark, doon sa unang mga ministeryo na, kumbaga, nag-awol siya.
And yet, ang biyaya ng Diyos ay nagpanatili sa kanya para ibalik sa ministeryo. At in the end, sinabi ni Pedro, samahin mo si John Mark sapagkat useful siya. Hindi ba isang biyaya ng Panginoon na nakita natin dito? The true grace of God will restore us back to the ministry. Kaya nga very close ang nangyari sa buhay din ni John Mark at ni Pedro para magkaspareho ang kanyang pinagdaanan, yung mga kapalpakan nila sa ministeryo, and yet, ang mga bagay na yon ay naging paraan para sila maging matatag at yun ay sa biyaya ng Diyos. Itong isang bagay na makikita natin dito, na ang tunay ng biyaya ng Diyos ay mga pagpananatili tayo maging matatag. Kung tayo may nagkaroon ng mga kamalian, ang Diyos ang siyang magbabalik sa atin. Sapagkat ang biyaya ng Diyos ay tunay. Ito isang bagay na makikita natin kung paano nananalaytay yung faithfulness ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. Ito mga tatlong mga tao, mga grupo ng tao na binanggit ni Pedro sa pangwakas na pagbati niya, ay makikitaan natin na kung gaano katapat ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang biyaya. The life of Silvanus tell us that faithfulness of God will bring us to a faithful ministry. The brethren, yung doon sa Roma, bagamat sila may agam-agay, magsasabi sa atin na ang biyaya ng Diyos ay magpagtatag sa atin para magpatuloy despite of doubts. Despite na sila ay nandoon sa lugar na hindi kinakilala ang Diyos. At isang bagay din na makita natin, nakikita ang katapatan ng Diyos sa buhay ni John Mark, na bagamat sa ating mga kapalpakan, sa ating mga kamalian, ang Diyos ay tapat para ibalik tayo sa kanyang ministeryo. And to be useful. Kaya nga ang Diyos is always merong chance uli. There is always a chance in God sapagkat siya ang Diyos ng tunay na biyaya na dumadaloy sa atin. Kaya napakaganda nitong mga talatang ating tinitingnan. There is always chance for us pag tayo nagkamali sa Panginoon. Especially sa mga ministeryo. Nais tayong ibalik ng Panginoon sa tamang landasin natin. Pangalawang bagay na makikita natin, kung nakita natin ang katapatan ng Diyos na nananalaytay dito sa pamagitan ng kanyang biyaya, makikita din natin ang kanyang panawagan ng isang responsibilidad to stand firm. Isang bagay na makikita natin, magbatian kayo ng halik ng pag-ibig. Hindi ito yung, nung kapanahonan kasi nila, ang mga kalalakihan ay hiwalay sa mga kababaihan, at ito yung pamaraan ng kanilang kustumbre ng greeting. Maring sabihin natin, ba't sinabi dyan, ang utos dyan, magbatian dyan, in Holy Kiss, ito ay hindi na applicable sa atin ngayon sapagkat at that time, ito yung kanilang kustumbre. Ang sinasabi lang sa atin dito, na panatiliin natin ang pagmamahalan sa bawat isa at ating pananatili ng kapayapaan. Sa bawat isa. Ito ang isang bagay na nananalaytay sa talatang sa mga sulat nito ni Pablo. Kung makikita natin sa unang-unang talata, nung nagsimula ang pagbati ni Pedro sa sulat na ito, nabanggit niya rin ang biyaya at kapayapaan na naway sumagana sa inyo. At dito, nagtapos din siya sa kapayapaan. Ng ating Panginoon, ang Diyos ng ating pediglo is a God of peace. At yun ang kanyang ninanais sa atin, na magkaroon tayong kapayapaan,
Even at the point na tayo ay nagkakaroon ng mga kagulumihanan dahil sa mga problema, ang Diyos ang siya nagbibigay sa atin ng kapayapaan. The final prayer to the reader, that they will know peace, and that portion is in Christ. Kaya, tingnan natin ang tunay na biyaya ng Diyos. Ang tunay na biyaya ng Diyos ang magpapatatag sa atin, sa ating katapatan sa Diyos. Ang tunay na biyaya ng Diyos ang siya nagtutulong din sa atin upang maganap natin ang kanyang panawagan sa atin na manindigan kayo, to stand firm sa pamagitan ng kanyang mga patotoo at sa kanyang mga deklarasyon sa pamagitan ng kanyang salita. Kaya ang panawagan sa atin ito, sa ating panahon din, to stand firm. Maaring may mga pagkakataon na tayo ay parang gusto na nating umayaw sa mga nakikita nating sitwasyon na parang, ano ba ito? Tahanan pa ba ito ng Panginoon? May mga pagkakataon na nadidishearten tayo sa mga sitwasyon. And yet when we look at that problem, it will really dishearten us. But when we look to God, the source of all grace, makikita natin itong mga bagay na ito na pwede nating ipanalangin. Mga bagay na pinapakita sa atin ng Panginoon para ipanalangin. Mga bagay na pwede nating idulog sa Panginoon. Sapagkat ang Diyos ay hindi pa tapos sa kanyang ginagawa sa atin. Kaya ang patuloy na panawagan sa atin, stand firm. Manindigan kayo. Yung mga kapatid, sa buhay ng mga tao na nabanggit sa atin dito, nawa tingnan natin ang pagkilos ng Diyos sa kapamagitan ng kanyang biyaya para tayo mapanatili. Maaaring may mga sitwasyon na you are giving up. May mga sitwasyon na parang ayaw mo na. May mga sitwasyon na magpapatuloy pa ba ako? Alalahanin natin ang biyaya ng Diyos ay nandiyan. Huwag natin tingnan ang mga sitwasyon kung ito man ay nakakapag-dishearten sa atin. Give it to God. Pray about it. Maybe the Lord is telling us that it's about time to really seek for the grace of God and pray about it. Manalangin tayo. Panginoon, kami nagtitiwala sa iyong katapatan, sa iyong biyaya na patuloy na gumagawa sa aming mga buhay. Sa pagtatapos, Panginoon, ang sulat ni Pedro sa 1 Peter, tunay nga na walang ibang pwedeng kaming lapitan kundi ang tunay na biyaya ng Diyos na dumadaloy sa anumang kaparaanan sa kanyang kapangyarihan. We pray, Panginoon, na kami maging matatag at nawa ay patuloy na magtiwala sa iyong katapatan na kami magpatuloy anumang mga sitwasyong dinagdadaanan namin. Dalangin namin, Panginoon, na patuloy mo kaming biyayaan ng katatagan, ng pag-ibig, upang mamahalin din namin ang aming kapatiran, ng biyaya na magpatuloy despite ng mga sitwasyon o mga nakikita naming persecution, mga problema, mga agam-agam. We entrust, Panginoon, that ang iyong biyaya ay sapat upang kami mapanatili at magpatuloy. Salamat, Panginoon. Hindi pa kayo, Panginoon, tapos sa buhay namin. At dinadalangin din namin, Panginoon, ang mga babae, lalaki na nakikinig, Panginoon, ng mensahe ito, na nawa kayo ang siyang mangusap sa kanilang buhay, na magpatuloy. Hanapin kayo, Panginoon, sa iyong katwiran at iyong kabanalan. Kayong tumawag, Panginoon, ng mga taong
na magbibigay ng kanilang buhay para sa iyong gawain. Salamat, Panginoon. Titiwala kami, Panginoon, na sapat ang iyong biyaya upang kami ay mapalakas at magpatuloy. Maraming salamat, Panginoon. Kung aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.